naniniwala po ba kayo that you are forgiven? Yes. In 1 John 2:12, ang sabi doon, I am writing to you who are God's children. Yeah. Because your sins have been forgiven through Jesus. Amen. That is why Christ Jesus was crucified on the cross because of our sins. Amen? But if you repent, no, if you really confess, pag sinabi po natin repent, hindi lang to yung ngayon, maghingi ka ng kasalanan, bukas, the same kasalanan ay gagawin mo ulit. No, when you say repent, it's totally forgetting and leaving out, surrendering every single sins that we have done to our Lord Jesus Christ, no? We confess to Him. We confess our sins directly to Him. Again, I'm emphasizing that. Our confession is directly to our Lord Jesus Christ. Amen? Not to any person, not to your pastor. Pastor Noy, alam mo, well, you can share. Pwede mong i-share. Pero hindi mo sasabihin na, Pastor Noy, patawarin mo ako. Kasi ako ay, unless otherwise doon ka talaga nagkasala sa iyong pastor. Well, it's part. Kasi maaaring as part of the group. But what I'm trying to say here, go in the presence of the Lord, no? Not to anyone, but only to Him, because He will surely forgive and cleanse you. Yes. Bakit? Paano po natin yun nasabi? In 1 John 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and purify us from our righteousness. And that is a promise. If we truly repent, pagsisihan natin ang lahat ng ating mga kasalanan. So, you are forgiven. Pangalawa, you are loved. Amen. Naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Yes. Diba? John 3:16, we know this already. You can read it here. Paborito natin itong lahat. Even you are closing your eyes, you know this text. Amen. God loved us so much that He sacrificed His only begotten Son. Kahapon, if you watch, kahapon po, it's part of my preaching. Kaya connect din talaga ang Panginoon eh. That how really, mapapakinggan niyo po doon, how really is the Lord love us so much when He was crucified with so much pain in that cross. Sabi ko nga kahapon sa preaching ko, yung humihiwalay na yung balat sa laman, nung nakapako siya, nung dinadantayan ng mga Romano yung kanyang katawan. Yung bumubuhos yung dugo sa krus ng Kalbaryo. Di ba pag tinitingnan ninyo ang cross, natititigan pa po ba ninyo yan ng maigi? If you will imagine how the position of Jesus Christ on that cross, because of what? Because of His love for us. Kaya minsan, we cannot fathom the love for us ng Panginoon. Dahil sobrang malawak. His agape love, His unconditional love. So, as you know po, as I observed din po, in our generations now, especially our young people, sino po ba dito? Lahat po ba tayo? Maybe most of us here are having kids, right? Yes, having amen. children. Amen. Maybe here or in the Philippines. Amen? Or wherever it is. Iba yung mga kabataan ngayon. Right? They are entirely different from our time. Sabi nga nila, pag tinignan ka lang, noong panahon natin, susunod ka na sa mga magulang mo. Pero ngayon, pag tinignan mo yung anak mo, tititigan ka pa. Di ba? Tititigan ka pa. This is how they are doing. Because of what? Because of social media. Because of how they will be loved. How they will be accepted in the society. Huwag na tayong lumayo ngayon lang. Meron, di ba yung kay very popular family, Atienza family. Yes. Di ba? Amen. 19 years old, killing herself. For what? I had just watched the interview last night. First time ko mapanood yun, yung last interview niya kay Tony Talks. And talagang, ang gusto niya is, why she's doing in social media, pina-flaunt niya yung self niya in the social media, TikTok or wherever it is. Kasi gusto niyang ma-appreciate siya. Kasi gusto niyang tanggapin siya. Kasi gusto niya, doon niya ibino-voice out lahat. So you can imagine where they are longing for love. Amen? Where they are longing for love. And this is a work of enemy as well because she came from I must say, Christian family. Kim Atienza is very bold in his belief. Pero kung titingnan mo, ang kaaway talagang kahit gaano pa tayo katibay, they are roaring. Amen? They are roaring. But if we always be reminded that we are loved
by one and only Jesus Christ. Amen. Amen. We will be victorious. Amen. Amen. We will be victorious because in this world we cannot find true love. Amen. Amen. But in Jesus, His love endures forever. Amen. 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 His love endures forever. Ang sabi ng Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Amen. Amen. We are all sinners. Amen ba? Amen. Ang hindi nagsasabi na hindi po siya makasalanan Sinungaling ay ang Diyos. correct. Sinungaling Ginagawang ang Diyos. sinungaling ang Diyos. Amen. Amen. We are all sinners, but it was being covered. It was being the body, no, the Lamb, the body of Jesus Christ was being sacrificed for our sins. Amen. For our sins. So kaya po wala tayong katulad ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen. Wala pong sino mang mag-aalay ng buhay para sa atin. At siya lamang, no? Maraming pangako ang mundong ito. Maraming I will give you to the moon and back. Sino po ba ang single dito? Amen. Di ba? I will give you the moon and back, no? I will die for you. Those are false promises. Amen? But the love of Jesus is reliable, constant, and without error. Amen. Amen? Without error. Number 3, you are alive in Christ. Amen? Sabi ng Colossians 2:13, you were dead because of your sins. That's Yes. true. And because your sinful nature was not yet cut away, the God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Amen? Yes, buhay tayo we are physically alive, but we are spiritually dead. Then, Amen? At dahil ito sa ating mga kasalanan. And that is the one who makes separate from God. Yun po yung naging barrier kung bakit ang mga tao. Kaya, di nyo po ba nahalata? May mga na-invite na ba kayo na pag in-invite mo sila, ang sasabihin nila ay hindi na, kasi alam ko, masusunog lamang ako. Diba, imbitahan mo yun sa church, masusunog ako doon kasi ang dami-dami kong kasalanan. Ay, hindi na, kasi alam mo ba na nakakaya sa Diyos, and grabe na talaga ang ginagawa ko sa Panginoon. May realization naman sila, but they feel ashamed. Amen? Nahihiya sila dahil nagiging barrier nga yung mga kasalanan natin. Amen? Iyon ang nagiging barrier. Pero dahil sa buhay ng Panginoong Jesus, amen, when we are dead in our sins, our physical body, our spiritual body, our spiritual journey, no, we are brought back to the source of life. Nagkakaroon tayo ng panibagong buhay pag tinanggap natin ang Jesus. Di ba, Kuya? Amen. Amen? Ayan. Kasi, siya po kasi kakatanggap lang sa Panginoon. Kaka-water baptized lang. So, very fresh pa sa kanya ang mga moment niya sa Panginoon. Amen? On how he was being called to be baptized. So, bumabalik tayo, nagkakaroon tayo ng buhay. And I always say this. Kasi po ako sa OHB namin, maraming mga young people, mga binata. Kasama doon si Brother Josh. So, ang lagi kong sinasabi, the world will always say, live life to the fullest. But in this world, that is the world. But there is more beyond to that life that the world is offering. yes. Amen? Hindi yun fullest eh. No, hindi full siguro FOOL, but not to the fullest, because you will have a life to the fullest when you have Jesus Christ. Yes. Amen. Number 4, ayan. You are a child of God. Amen. 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 Ang saya na natawaging anak ng Diyos. Sabi doon, yet to all who did receive Him, to those believe in His name, He gave the right to become children of God. Hallelujah! When you see the text, ito po ay parang hindi para siyang may condition. This is a condition text. Kasi sabi dito, to all, yet to all. So hindi po pwede na tawaging anak ng Diyos ang hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo. Yes. Amen. To all who did receive, tumanggap, no? Na ikaw ay tumanggap at nanampalataya, naniwala, you will be a child of God.
Amen. Hallelujah. So, Pastor Rox, di ba nga pinanganak na ako dito kasi